So this time I will speak Tagalog. I will try to speak Tagalog as much as I can. So I will give a comment about sa video na ako na-watch about ni Janela. Di ba Tagalog ng Bisaya? So ang masasabi ko po para sa lahat ng mga tao, i-share ko lang yung experience ko. Actually, before I decided to go abroad, I'm aware that it's not an easy decision for me to come and to work in Japan. At that time, I made sacrifices for myself and for my family to provide their needs. And talking about Janela when she said that yung natira na lang sa kanya is 10,000 yen. Umabot din ako sa point na gano'n. Kasi nung first time kong dumating dito sa Japan, binigyan kami ng allowance na parang good for 1 month. And that allowance is a loan. So it means we have to pay it via salary deduction ng company namin. So bali, wala pa kasi kaming sweldo that time. So we have to really manage that certain amount in a month. And at that time, I did not realize that's why we were given in that amount. Kasi yun lang pala yung parang minimum na matitira sa sweldo mo. Kasi after nung naka-receive na ako ng sweldo, like a month and 2 months later, ang ganun, dun ko na-realize, ganito pala, matitira na lang pala sa'yo. So, dapat i-consume mo talaga yung that money in just 1 month na at least before magsweldo, at least makakasurvive ka sa ganung halaga. So, syempre ako, first time pa ako dito sa Japan. So, hindi ko talaga alam paano budgetin yung pera ko. Tapos, marami akong gamit dito na kailangan sa bahay. Kasi ako lang mag-isa. So, it means ako bibili lahat ng mga kailangan ko, like bed ko. Tapos nung dumating ako spring, yung dala ko lang blanket lang yung dala ko. So, parang sabi ko, oh my God, bakit blanket lang yung dala ko? Kasi parang inisip ko, doon na lang ako bibili. Yung pala, akala ko yung amount na pinalon sa amin. Parang kailangan mo talaga you have to be wise enough and smart enough to budget it. Kaya at that time, like first time kong tumira ng first time kong to live independently. So parang nag-struggle is real talaga ako that time. Hindi ko alam anong gagawin ko, ganun. Basta yung importante lang bumili ako ng futon. Tapos, lahat ng mga kitchen utensils ko sa Daiso lang. Tapos, parang nagstay na ako dito mga 1, 2 weeks, 3 weeks. Tapos yung sweldo pa namin after 2 months pa ma-receive or after a month, I forgot. But I had some money that I saved for a year sa Pinas that time. And snip ko talaga siya kasi backup money ko siya aside from we have to loan money from the company. Kasi nga kailangan talaga ng ganong amount para makasurvive ka dito. So ganun yung ginawa ko. Tapos ito yung hindi mo talaga alam paano budgetin yung isang lapad. Yung isang lapad pala nila dito, which is 10,000 yen, is para siyang 1,000 pesos sa Pinas sa atin. Kung i-imagine mo yung parang sa 1,000 mo, marami ka nang nabibili, ng ganito, ganyan. Sabi ko, 10,000 yen. Tapos, ang dami ko nang nabibili. Parang natutuwa ko, dami kong nabibili sa Daiso. Yun pala, hindi ko naisip na parang yung isang lapad, parang kailangan mo talaga siyang tipirin ng bongga. Like, you have to save money. Hindi pwede na yung isang lapad just one time or one day mo lang is spend siya somewhere else. So, ayun.
marami akong adjustment nung pagdating dito sa Japan. Lalo na, nakatira ko sa Chiba, tas yung workplace ko sa Tokyo. Syempre, malayo yung distansya, yung fare ko. Although, paid naman yung fare allowance namin, pero in a month, wala pa kaming sweldo. So, kailangan budgetin ko talaga yung pera na pinalonan sa company namin. Until such time, yung natira na lang talaga sa akin yung 10,000 yen. And, parang naiiyak ako kasi relate ako sa kanya. Yung parang, sabi ko, how can I spend 10,000 yen na lang? Tapos, 2 weeks before that, padarating yung sweldo ko. Tapos, sabi ng friend ko na diba sabi ko sa'yo na mahirap ang buhay dito sa Japan. Hindi pwedeng gastos ka ng gastos na lang kasi cheap na pag bumili ka sa rice. So, marami kasing mga importanteng bagay na kailangan ko sa bahay kasi wala pa nga akong paano ba ako magluluto, anong kakainin ko, anong gamit ko, ang ganun. So, hindi ako nagdala ng mga certain things na pangluto. Yung mga pan, tsaka ang plato, ganyan, kutsara. Tapos, may dala naman akong plato, kutsara, pero yung lutuan, wala talaga. So, litong-lito talaga ako that time. Tapos, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na ma-save ko yung sarili ko. In just 2 weeks before sweldo, so, ayun. Parang sabi ko, nagluluto ko ng bento para may makain ako for lunch. Hindi ako mag-spend ng certain money sa like vending machine or convenience store here. Kasi marami naman talagang masarap na pagkain sa convenience store. Convenient talaga yung convenience store nila dito. Like, parang i-microwave mo lang lahat doon. Instant na lahat. Parang pre-prepare na. Hindi mo na kailangan pa mag-isip kung paano kainin. May instruction pa, 1, 2, 3 yung process. Tapos, yun. Yung 10,000 yen ko, talaga, finocus ko na lang talaga siya sa grocery at saka fare ko. Parang, sabi ko, Lord, ang layo naman ng mga distant ng workplace ko. Like, can you help me na, aabot pa to ng, hanggang sweldo ko. Ganun. Ang hirap kasi, yung walang-wala ka dito, wala kang mapagsabihan ng problema mo. Tapos ayaw mo naman sabihin sa family mo kasi wala din naman silang magagawa. Parang save mo na lang yung sarili mo. Totoo nga sinabi Janela, ayaw din namin nakawaan kami. As much as possible na kung kinakaya namin lahat dito. Tapos, yung expenses talaga sa Japan, very expensive. And, ayun, doon ako natuto kung paano maging matalino sa lahat ng bagay. Especially sa pera. Kasi yung pera talaga, mahirap talaga siya pag you're not wise and smart enough to spend it. So, kailangan yung mga importanteng bagay lang talaga yung bibilhin muna yung pagkain mo. Kaya most of us sa mga kabatchmate ko na pumunta dito, lahat kami, like, nagsa-struggle talaga kasi aside sa hindi kami sanay, like, to live alone, independently, iba-ibang lugar kasi kami. So, bali sa isang area, ikaw lang talaga dyan na-assign. So, as in very long distance around Japan. Like ako, nasa Tokyo, yung iba nasa Osaka, nasa Kagoshima, Hokkaido. So parang wala talaga kaming mapagsabihan, via online lang kami nag-uusap. Tapos sabi ng manager namin sa Pinas na kasapin niyo yung mga kasamahan niyo kasi hindi talaga madali mabuhay dun sa Japan.
like magtrabaho doon as OFW, masaya pag gumala ka. Pero pag trabaho talaga, yung parang walang pahinga. Yung punta ka kahit everywhere. Tapos, lalo na sa part ko, or kahit sa ibang mga kabatchmate ko, mahirap, lalo na sa Tokyo, kasi super packed yung train. Tapos, ang daming tao, yung first time kong sumakay sa train, kasi I'm from Cebu, so parang hindi ko alam paano ba sumakay ng train. Tapos lagi akong parang nalulos. Sumasakay ako ng iba-ibang line kasi nga parang nagpapanik ako, paano ba to? Hindi ko alam anong gagawin dito. Tapos one time, dahil sa nagpanic attack nga ako na, paano umuwi? Bakit hindi ako nakasakay ng ganito? Tapos yung nasakyan ko pala, papunta pala airport. Tapos ibang train siya. Parang ganun. Tapos nalito na talaga ako hanggang umabot ako ng mga 10 p.m. or 11 p.m. ako nakauwi. Tapos sabi ng kaibigan ko, malma ka, Tapos nagtanong-tanong na ako sa mga tao. At that time, it was Sunday. So, parang gabi ng Sunday, hindi masyadong maraming tao at that place because parang yung mga tao, holiday kasi nila. So, kapagod talaga. Nasa point ako na wala na talaga akong choice. So, nagtanong ako kay kuya na, Kuya, sumimasen, paano ba can you help me? Na-translate ako. As in, at that time, umiyak talaga ako. Sabi ko na, Lord, apa gusto mong gawin ko dito? Like, parang nalilito na ako. Like, tama ba tong decision ko? Like, kaya ko ba? Parang gano'n. Sabi ko, tulungan mo ako makauwi. Gusto ko na umuwi sa bahay. Tapos, hindi kasi kami marunong mag-Japanese dito. Hindi kami training. Parang magsalita ng Japanese before kami sumabak or sinend dito sa Japan. So, ganun. Hanggang such time nung nakauwi na ako, thankfully may mga good Samaritan talaga, or mga Japanese, mabait talaga sila. Ayun, nakauwi ako sa bahay. Tapos, pumunta na talaga ako sa convenience store that time. Ewan ko bakit pumasok ko doon. Basta pumunta ako sa convenience store, tapos umiyak ako ng bongga. At yung kaharap ko kakatawa talaga kasi yung kaharap ko mga rice bowl, yung parang onigiri, yung parang tapos umiyak ako doon, tapos nagtingin lang yung mga sales lady, sabi ko, kaya, ganun naman. Kasi nga, aside sa 10,000 yan na lang yung pera ko, tapos nalulos pa ako, ang expensive kaya ng yung fare nila, kahit one way lang. Yung one way ko from Chiba to Tokyo, minsan mga 1,500 yen. So, let's just say yung 1,500 yen, parang mga 500 to 700 siya. Ewan ko lang kung ilan na yung palitan recently. Pero kung, let's just say, ganyan, like mga 1,500 siya. One way lang yan So, mga 500 talaga. 500 usually up. Tapos, ayun, dun talaga yung struggle ko. Like, kung sasabihin nyo yung 10,000 yan na lang matira sa isang, kay Janela, na-experience ko talaga yun. Tapos, finocus ko na lang yung pera for my fare. Kasi, ang mahal nga ng one fare lang, 1,500 na. Tapos, parang yung 1 week ko, yung 1 week ko parang isang lapad or more sometimes at that time. And then, until now, I'm still adjusting myself how to spend my money wisely. And mahirap talaga maging OFW. Kala nyo lang, masaya lang kami dito sa Japan. Sa day off lang kami nakakapagpahinga. Kasi nga, most in our weekdays and even in our weekends, lalo sa English teacher, wala kaming pahinga. Lagi kaming nagtuturo dito kahit saan. Tas sa part namin, paiba-iba pa. Minsan sa isang araw, 3 school pupuntahan namin. Tas
minsan nababastos pa ako sa Tokyo kasi nga super packed, so parang ganito, tas panay yung mga lalaki, babae, or kahit si matatanda. So ayun talaga yung struggle ko as an OFW here. So kung iisipin nyo, parang okay lang sila dyan, lalo na sa Tokyo kasi malaking kita. Hindi, patas kami kahit iba-ibang area kami nasa, patas lang yung sweldo namin. Wala talaga. Like, ang importante talaga dito is that you have to be financially independent. Kasi wala kaming like family dito or kahit kaibigan. Meron naman kaming kaibigan dito, pero lahat sila nagtatrabaho for themselves to survive. Ika nga nasabi ni Janela na here kasi work is life. They work to live. And, it's their really culture, tradition, or even if it's their way how to survive here. They really work to live. Kasi pag hindi ka nagtatrabaho dito, wala ka talaga, patay ka talaga dito. So, ganun talaga kami dito. Tas, totoo yun, yung mga napapasyalan namin dito mostly is yun lang yung mga neighboring parks na nasa area namin. Kala ng karamihan, pag gumala kami somewhere, mayaman na kami kasi nakapunta na kami dyan, nakapunta na kami sa Osaka, Kyoto, or ibang area ng Japan, pero hindi nila alam kung paano kami nakapunta doon. Syempre naman, 'di ba? Aside sa nagtatrabaho kami, meron din kaming mababait na kaibigan na ini-introduce kami. Tapos ayun, binabudget namin ng pera. Sige, punta tayo dito. Pero usually, we tried our best na kung gumala kami, doon lang talaga sa mga free. Yung parang public park nila dito. Kasi yung public park nila dito, ang gaganda kasi, hindi mo na kailangan ng entrance fee kasi public nga, diba? So, parang one time in-introduce ako sa friend ko ng Tokyo Park dito, yung Kasai Rinkai Park. Like, na-amaze ako kasi sobrang laki niya. Tapos, ang dami na namin na picturean. Tapos, free lang. Sabi ng kaibigan ko, diba? Ang ganda dito kasi free lang, walang entrance. Tapos marami ka ng mga pang-Instagram something na picture dito. Ganyan. Pero dun lang kami, yung kasiyahan namin is pumunta lang talaga sa mga free park dito. Yung mga public park. Tapos ang saya-saya na namin. Kasi nakikita na namin yung mga nature, yung dagat. Tapos lagi talaga ako nakatingin sa dagat. Kasi namimiss ko yung Cebu. Yung stress reliever ko din sa Pinas kasi is pumunta sa dagat. Kaya pag dito, kahit maitim yung dagat dito, yung parang super dark green, natutuwa ako kasi I remember my family and yung buhay ko sa Cebu. So, nakakamiss lang kasi I have to left the Philippines for my family as well as for my future. Parang ganun. Marami ding nagsasabi na ang ambisyosa mo, nag-abroad ka kasi ambisyosa. You know what? Like, I will tell you the differences is that sa Cebu kasi, nakatira ko sa Cebu City. So, syempre, doon din sa Cebu City, pag hindi ka nagtatrabaho, wala ka din kakainin. Parang ganun. Until such time na kailangan ko na talagang mag-abroad. I think that time. Kasi nasira nga. Maraming mga reason. Na parang sabi ko, siguro ito na yung time na dapat pumunta ko abroad. Kasi ang daming mga bad things happen to me. Parang na-burn out na ako na siguro sign na to ni Lord na papuntahin na ako abroad. Parang ganun. And ayun, I decided to left Cebu and my family, even though I really miss them, like especially sa mama ko. But lahat talaga may reason kung bakit pinush tayo na pumunta somewhere. Hindi lang for gala or for fun, of course for learning din as well. Kasi nasanay ako na lagi yung mama ko yung naghahanda ng
Kasi pag hindi mo tinulungan yung sarili mo, wala ka talaga. Kahit saan ka ibala, mahirap. Kasi dapat you have to help yourself and fix yourself for you to be able to help the other people around you, yung parang the people in need. So, ayun lang. So, I will share more about my reasons why bakit ako pumunta dito on my next vlog. So, thank you for watching. I hope you learned something from my experience and my opinion about 10,000 yen in Janela in Japan.